morning guys, Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika. So for today, ang topic natin ay pang 8th grade math, which is addition and subtraction of rational algebraic expressions. So kung papakinggan, parang medyo complicated siya, pero kung alam natin yung addition and subtraction of fractions, same concept lang din yon. Okay? So yung lesson natin, hahatiin natin siya sa dalawa. So, katulad ng ginawa natin sa fractions, wherein yung unang part ay yung addition and subtraction ng same ang denominators. And then yung second part, yung magkaiba naman yung denominators. Okay? So, simulan na natin. Example number 1. So, halimbawa, meron tayong 2 over 3a plus 1 over 3a. So, paano natin i-add itong rational algebraic expressions na to? So, there are 3 steps to follow. So, una, i-add natin or isusubtract yung numerators natin. Ibig sabihin, yung mga nasa taas. So, 2 plus 1 ay 3. And then, second step, kokopyahin natin yung common na denominators. So, yung common na nasa ilalim ay 3a. Okay? Next, third step. Ang third step ay i-reduce natin sa lowest term or isi-simplify natin yung answer natin. So, pwede pa bang i-simplify si 3 over 3a? Yes. Kasi si 3 at saka si 3 sa taas at sa 3 sa baba, pwede siyang i-cancel out. Ano yung i-cancel out? Ibig sabihin, pwede siyang i-divide. 3 divided by 3 ay 1. Kaya maka-cancel out siya. Ano natira sa taas? Kasi kinancel out natin si 3. So, natira doon ay si 1. Over, anong natira sa ilalim? Si A. So, therefore, ang final answer natin for example number 1 ay 1 over A. Okay? So, ganun nakasimple. Example number 2. Halimbawa, meron tayong 5 over x minus 2 minus 3 over x minus 2. So, again, meron din tayong 3 steps. So, unang step, i-add or i-subtract yung nasa taas. So, yung nasa taas natin, 5 minus 3, ang sagot ay 2. Then, over, second step, kopyahin yung nasa ilalim. So, yung common na denominator natin ay x minus 2. And then, third step, i-simplify or i-reduce sa lowest term. So, masisimplify pa ba natin to? Sabi niya, ay, merong to sa taas, merong to sa baba, pwedeng i-cancel out. Mali yun. Kasi, yung ating 2 sa ilalim, kasama siya ni x, hindi siya pwedeng i-cancel out kasi may minus sign in between. So, ibig sabihin, kapag kinancel out natin siya, dapat buong x minus 2. Hindi katulad ng example number 1, na kung saan, wala namang plus or minus in between kay 3 tsaka kay A. So, therefore, sa ating number 2, eto na ang ating final answer. Okay? Next, last example. Example number 3. So, halimbawa, meron tayong, let's say, 3x squared plus 6x minus 5 over, let's say, x plus 11 plus 2x squared minus 3x plus 4 over x plus 11. Okay? So, kahit gaano pa siya kahaba, same concept pa din, 3 steps pa din na susundin natin. Wherein, ang first step ay i-add or isusubtract natin yung mga nasa taas. So, since sa mga nasa taas natin, pareho silang trinomials, so therefore, i-combine natin yung similar terms, kung ano yung magkapareho. So, ang magkapareho dito ay yung may x squared, at saka ito, combine natin. So, 3 plus 2 ay 5.
And then, kopyahin si x squared. And then, yung parehong may x, box naman ang gagawin ko. At saka si negative 3x. Yan. So, si 6x minus 3x ay 3x. There. And then, yung parehong constant, negative 5, tsaka positive 4, pag pinagsama, isang negative, isang positive, imang minus, so 5 minus 4 ay 1. Mas malaki ang absolute value ni 5, negative siya, so negative to. So therefore, ang ating numerator ay 5x squared plus 3x minus 1 over. Second step, kopyahin nyo na sa ilalim, which is x plus 11. Now, third step is simplify or reduce the lowest term. So, since ang ating numerator, even if i-factor siya or hindi naman tayo makakakuha ng x plus 11 na factor. So, therefore, ito na ang ating final answer. Okay? So, ganito lang kadali yung pag-add or pag-subtract ng rational algebraic expressions na pareho yung denominators. So, again, una, i-add or i-subtract yung nasa taas. Pangalawa, kopyahin yung ating common denominator. And then, pangatlo, is simplify. Okay? So, now, mag-move naman tayo doon sa rational algebraic expressions na magkakaiba yung denominators. So, paano ba yun? So, let's have example number 1. So, halimbawa, meron tayong, let's say, 4 over A plus 3 over B. So, si 4 over A tsaka si 3 over B ay hindi natin pwedeng pagsamahin kasi magkaiba sila ng denominator. So, ang first step natin is gagawin natin silang pareho sa pamamagitan ng pagkuha ng LCD or least common denominator. So, naaral na natin yun sa fraction, pero dito, since may mga variables tayo or letters, medyo mas mahirap siya ng konti. Okay? So, sa example number 1, since ang ating mga denominators ay mga variables, kapag ganyan ang given, kailangan pareho sila nakasama na denominator. So, ibig sabihin, nasa ilalim sila pareho. So, ang ating LCD ay A, B. Now, kung ang ating denominators ay A, tapos may B, tapos sa C, so dapat sa denominator natin, sa LCD natin, andoon lahat ng letters na yon. Okay? So, lahat ng denominators, dapat meron siyang representative, kumbaga, sa ating LCD. Okay? So, meron tayong LCD, AB. Anong gagawin natin? So, katulad sa fraction, i-divide natin yung ating LCD sa denominator and then i-multiply sa numerator. Paano yan? So, AB divided by A. So, meron siyang A, merong A. Therefore, yung A na yun maka-cancel out. Kasi may A tsaka may A dito. So, matitira rito si B. Now, si B, ang i-multiply natin kay 4. So, 4 times B, ang number tsaka yung letter pag minultiply, pagsasamahin lang siya. So, 4B. So, parang 10 plus X, 10X. 6 plus Y, 6Y. So, ganun lang siya kasimple. Now, plus. Kopyahin si plus. O, ganun din ang gawin natin sa second fraction. So, si AB, yung LCD, i-divide kay denominator na B. May B rito, may B doon, maka-cancel out ngayon si B. So, ang matitira ay si A na lang. So, si A na lang ang i-multiply natin kay 3. So, 3 times A, again, pagdikitin natin siya, 3A. Yan. So, this time, i-check natin kung pwede siyang i-add or i-subtract. So, 4B tsaka 3A, kumbaga banana tsaka yung apple, hindi siya pwedeng pagsamahin. So, therefore, ito na ang ating final answer. So, ganun lang siya kasimple. Okay? Example number 2.
Halimbawa, meron tayong 3 over 2x squared minus 5 over, let's say, 3x. Yan. So, again, first step, kunin natin yung LCD. Tingnan muna natin yung mga denominators natin. So, kung mapapansin nyo, yung denominators natin, meron tayong numerical coefficient, which means yung number. Tapos, meron tayong literal coefficient, which means yung letter, tapos may exponent. So, pag ganyan ang case, first, kunin muna natin yung LCD na mga numbers. So, meron tayong 2, tsaka 3. Ano yung pwede nating LCD? Okay. So, that is 6. And then, again, sabi ko kanina, dapat yung mga variables, mayroon siyang representation sa ating LCD, sa ating bagong denominator. So, ano ba yung common na letter dito? X. So, since iisa lang naman yung letter natin, pareho silang X, ang gagawin natin sa LCD natin ay kukunin natin yung highest exponent. So, dito sa case na to, ang exponent ni X ay 1, ang exponent nito ay 2, therefore, ang ating LCD ay 2 kasi iyan ang highest na exponent. Okay? So, therefore, ayan ang ating first step, yung ating LCD. Second step, i-divide kay denominator, i-multiply kay numerator. So, paano yan? Again, step by step lang tayo para hindi tayo malito. Okay? One at a time lang. So, 6 divided by 2 ay 3. And then, si x squared divided by x squared, pareho sila. So, maka-cancel out lang si x squared. So, therefore, ang naging sagot lang natin ay 3. Kasi 6 divided by 2 ay 3. Anong gagawin kay 3? I-multiply sa ating numerator. So, 3 na sagot times 3 ay 9. Yan. And then, minus. Dito naman tayo sa pangalawang fraction. Sa pangalawang rational algebraic expression. Yung mga numbers muna. 6 divided by 3 ay 2. And then, x squared divided by x. Again, kapag nag-divide ng variable na may exponent, ima-minus lang si exponent. So, matitira ay isang x. Okay? Kumbaga, dalawang x nasa taas, may isang x sa ilalim, maka-cancel out yung x. Sulat mo nga. So, yung nasa taas natin ay x squared divided by x. So, si x squared ay dalawang x over isang x. Maka-cancel out yon. So, natira ay isang x. Okay? So, anong gagawin natin ngayon kay x? Nakasama ni 2. I-multiply natin siya ngayon kay 5. So, 2 times 5 ay 10. And then, x. Okay? So, third step, simplify. Masisimplify pa ba to? Tingnan natin yung numerators natin. Numerator, 9 and 10. So, wala siyang common factor. So, therefore, ito na ang ating final answer. Okay? Next, example number 3. So, example number 3, halimbawa, meron tayong 2 over x minus 1 plus 3 over x. So, again, ang first step natin, kunin natin yung LCD. I-check natin yung mga denominators natin. Meron tayong x, meron tayong x minus 1. So, tulad na sinabi ko kanina, dapat lahat ng denominators natin, nare-represent siya ng LCD. Okay? So, since si x dito kasama ni minus 1, ibig sabihin, i-consider natin siya as 1, hindi natin pwedeng sabihin, may x to, may x doon. No. So, dapat pareho silang nasa LCD natin. Ito si x, and then, si x minus 1, nandito. Yan. So, pareho sila, parehong denominators, yung LCD natin. Okay? Second step, katulad ng kanina, i-divide, and then i-multiply. So, si x
quantity x minus 1, i-divide kay x minus 1. So, merong x minus 1 dito, may x minus 1 dito. So, makakancel out na siya. Ang natira na lang ay si x. Then, x times 2 ay 2x. Okay? And then, plus. This time, si x, quantity x minus 1 naman, ang i-divide kay x. May x dito, makakancel out si x. Ang natira ay x minus 1. So, si x minus 1 ang i-multiply kay 3. So, lalagay ko muna ha, hindi ko muna solve. Yan. Now, simplify natin. So, kopyahin si 2x. And then, ito, i-solve natin, i-multiply sa pamamagitan ng paggamit ng distributive property, which means i-distribute si 3 by multiplying 3 sa bawat isang nasa loob. Positive 3 times x ay positive 3x. And then 3 times negative 1 ay negative 3. Over x times x minus 1. Now, ito na ba yung final answer? Not yet. Kasi si 2x at saka si 3x ay similar terms. Which means, pwede silang pagsamahin. So, 2 plus 3 ay 5. And then, kopyahin si x. And then, idugsong natin si minus 3. Then, over, kopyahin yung LCD, yung bagong denominator, which is x, parenthesis x minus 1. So, therefore, ito ang ating final answer. So, that's it, guys. Kung natuto kayo sa lesson natin, kindly give me a like para i-share ni YouTube sa iba at marami ring matuto. Okay? So, this is just part 1 kasi meron pa tayong part 2 which is yung multiplication and division of rational algebraic expressions. So, see you on my next video. Paalam!